doon ka rin nakuha. Halos yun na yun eh. And I explained it nandito sa Philippine Star, no? Nakalagay po rito yun, no? Malinaw, no? So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Nick, siguro, you can give the details. As the Secretary have said. Balakpakan muna tayo. Palakpakan natin ang magandang ginawa ni General Torre. Palakpakan natin. Kung hindi rin sa determinasyon ng general na ito, hindi tayo mapupunta sa sitwasyon na ito. Let's go! Salamat, General! Salamat! Explain mo na. Yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap na ating mga kapulisan. So ang ending na lang namin is, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila, baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang standoff because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglolokohan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga pulis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder. Dahil dun sa Senate hearing, binigyan nyo kasi ng chance si General Torre ipakita ang kanyang secret weapon, yung kanyang presentation. Nang dahil sa presentation, nagkagulo-gulo mga plano nyo, Kibuloy. Ang talino talaga ni General Torre. Diba? Talagang, kung ako lang don't take it against me, but it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options, but that there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. I'll just add no kay Nick Torre, no, and I think that's how it works, no. Alam mo, ganito po yung nangyari na yan eh. Ang nangyari po, it's maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung ano namin, yung intelligence na paano papasukin,
paano gagawin. That's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami. Ang laki ng possibilities about 80 to 90% because yung intelligence mo andito, we were monitoring. Then when we entered on August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwede pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, sige, mag-surrender, may surrender filler. Up to the time talaga, paulit-ulit yan. And tas they file a case, then of course, nahanahabol kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's September 1 to, that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And that's yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ulan. Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkaka-problema kami. Itatakas talaga lang. Kaya, you know what happened in September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may kanon. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So, paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, din namin sa kilala ko yung pumasok nung September. Nung September 1, may bisita sila. Comment down below kung kilala nyo yung tinutukoy nung September 1 pinamonitor. Sino yung pinamonitor ni Chief PNP Marbil kay General Torre nung September 1? Kasi may dumating nung September 1. Alam nyo na. That was Friday. Na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin eh. Sabi ni Nick Seca, we will put a pressure on them, give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang That's the last term na pinaalam ni General Torre sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel. And since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdagan mo na nandun talaga. And lalo kami na-convince na nandun talaga. Nabuking! Nabuking no isang senador! Mas lalong binigyan ng idea dahil pala doon sa sinabi ng isang senador. Ay, salamat po talaga sa Senate hearing. Nang dahil sa Senate hearing ninyo, binuking nyo at talagang pinatunayan nyo mas lalo na andun talaga si Kibuloy. Woo! Napagaling talaga mga senador na to. Talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock door, yung place na yun, hindi ka makakalabas sa rami namin security. We put 2 directorates there to make sure na talagang gwardyado ay as General Alinsangan na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, nandun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may 2 nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo ba baka may mga kaso pa tayo ma-file against these people? Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act on the Bago Surrender that they so many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course. Tapos sasabihin nyo sinungaling si General Torre? Amang nagsasabi lang na sinungaling si General Torre, ang tinatawag yung diwata, yan yung mga naniniwala kay Pastor Kibuloy na inosente. Nang kitang-kita sa presentation pa lang ni General Torre, nababack upan yung mga allegation tungkol kay Pastor. Mas lalo nyo pinatunayan na si Pastor nyo ay tunay at walang hiya, anak ng kadiliman. Sakit!
See, we use mga different equipments. We use yung ground penetrating radar. We use a sonar. Up to now, of course, we know meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. It has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng ano natin. And we're get so seryoso talaga si Nick Toritoso. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pagka may namatay ng inosente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung na talagang itong guidance ng President. Kaya naman pala takot na si Kibuloy. Oh. Do or die na pala eh. Kaya pala natakot na. Tapos sasabihin nyo, sumuko. Takot na kasi nababalibutan na. Baka kung ano mangyari. Oh, yung son of God, damn it. Presidente natin, human rights. Preserve human life ang natin. So, yun na po. Ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days, but at the end of the day, with of course yung guidance sa SLG, you have to inform SALG. Anong sabi lang namin sa SALG. Talaga it's a really good, it's a real pressure sa atin na talagang, make or break it. But we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 180% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time we started there, yung June 10, alam na namin doon. And there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence natin. What makes us harder is yung buhay lang talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National. Of course, the President's well-informed kung ano po yung nangyayari and ang guideline talaga niya to make sure talaga na ma-implement to. Walang above the law. Yun lang po yung gusto natin. So, yun na po. Maraming salamat po. Chief, hindi totoo yung version nila na parang galing outside si Pastor then sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Yung mga nagsasabi na nasa labas nagtago si Kibuloy tapos pumasok lang para sumuko sa mga members niya kasi naaawa na siya. Kwentong kutsero lang daw po. Kahit ako di ako naniniwala doon, uy. Ang mga nga naniniwala lang doon yung mga uto-uto ni Pastor. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Ang taga talaga din. Ang taga ni Kibuloy. Ang taga rin ng nung attorney. Yung pa talaga yung naisip. Yung pa talaga yung naisip na rason kasi sumuko na siya kasi naawa na sa mga members. Kung talaga ang rason, doon pa lang sa may namatay, uulitin ko, doon pa lang sa may namatay ng mga members siya, sumuko na siya agad. Kung talagang naawa siya, huwag nyo kaming lukuhin, uy. Hindi nyo kayo maluloko. Yung mga ututo nyo lang ng mga maluloko. Ang maluloko nyo mga members. Yung mga naniniwala kay Bato, kay Rubin, kay Go, kay Duterte. Yun lang ang mga mauuto nyo, pero hindi kami. Okay. Pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit. Dito ka na magsumurrender. Oh, tanga! Di ba? Diyan mo makikita kung sino talagang tunay na matalino. Valid ang point ni DILG Secretary Abalos. Nasa labas ka na. Di sumuko ka sa labas. Bakit ka pa pumasok ng KOJC compound? Kung galing ka lang naman sa labas. Kung galing ka sa labas, di sana doon ka nagpahuli sa labas para napahiya mo sila General Torre na wala ikaw sa KOJC compound. Di ba? Tama, mali. Mas mapapahiya si General Torre at ng mga kapulisan kung nahuli ka mismo wala sa loob.
Ay, ang tanga talaga. Kung sino man nag-strategy nitong plano ni Kibuloy, ay nako. Sana masisante ka na. Kung nasaan ka man, why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, naahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he is surrendered. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice. Oh no! For harboring, concealing, Ala. Sino? someone who is wanted by law Ay, lagot. to this Ayaw warrant. dyan. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Oh no! Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, ito harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information Sus, Ginoo. to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim. Andali, number 1 na dyan si Torion. Si Torion ang number 1 dyan. Ha? Kung sinong pinakaunang dapat mabigyan ng ganyan ng kaso, si Torion. Isa siya sa pinaka-nakakaalam kung nasaan at ano ang ginagawa ng kanyang busing. Imposibleng hindi alamin ni Torion. Kung meron man, number 1, si Torion dapat. Wala nang iba, comment down below kung tama. Or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Marami. Bakit? Sabi nga ni Chief, Number 1, si Torion. maraming panlilinlang na ginawa. Marami. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paanong ilang beses kami pinigilan. Si Yan. General Torre. Yan. No? Marami. So I think, babalik na rin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok. Kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Lahat Dapat po ng nakakaalam. Thank you very much, sir. We will now proceed. Lahat na nakakaalam dapat malaman kung sino-sino yan. Lalo na yung nagbisita noong September 1. Imposible na hindi nun alam. Noong September 1 po, kung may naaalala kayo, may pumunta noong anniversary, alam nyo na kung sino. May mga picture pa sila ng mga vloggers. Wow! Sana lagi mag-selfie-selfie. Diyos mio, lagot kayo ngayon. Kayo naman, tinatakot nyo si General Torre na patong-patong na kaso, hintayin nyo rin yun sa inyo. Hintayin nyo rin. With Ms. Leia Ilagan of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, sirs. Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter ni Pastor ang humarang sa inyo sa mga pulis sa pagsiserve ng warrant kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakakasuhan doon at meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sino-sino po ang mga ito? Kung ako dapat
sa mga nangyari, no? Papakumpile ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if baliktarin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito, no? Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Yun. Malamang Oo. people will be calling for my resignation. Yes, si Abalos, paparesign. Si PNP, papababain. Si General Torre, kakasuhan ng sandamakmak na kaso. Ganon. Kung baliktad ang nangyari. Ganon ang gagawin ng mga taong yan. Promise, 1,000%. Lahat kayo dyan masasabihan na mga walang kwinta. Kaming mga vloggers naniniwala kay General Torre at sa inyo, mga pro-government na vloggers, lahat rin kami sasabihin na fake news. Lahat kami. Pero, kami ang nagwagi. Paano yan? Baliktad. So, kayo ngayon ang mga fake news. Nation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. No? Ito mga taong to, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan ka. Ay, sandali! Saint Benedict, anong sinasabi mong nagsabi? Si Abalos, please include yung nagsabi na si Kibuloy ay nasa langit. Hala! Sino yon? Hala! Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy. Kaming dalawa. Na maski mag-retire daw siya ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Correct. Kaming tatlo. Just to show you a few things. Andiyan ba yung mga demanda ko? Pakilabas nga. Yan. Tingnan natin. Kala nyo mga ito mga magaling. These are just of the cases na final sa amin. Ano? Para lang alam po ninyo. No? Ngayon, iyak kayo. Kakasuhan yung mga taong to na ginawa lang ang trabaho nila. Jesus, Ginoo. Tingnan natin ngayon, baliktad na. Kayo ngayon ang pwedeng kasuhan. Tinulungan niyo si Kibuloy, Okay. Ito yung final sa amin, no? Ako, kasama ko si, matter of writ of amparo and habeas data in favor of petitioners, Kingdom of Jesus, no? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos as JLG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending. Siyempre, sira ulo lang ang maniniwala sa rason ni Torion. Mga followers lang ni Kibuloy ang maniniwala sa rason na yan. Nasa labas ka na, pumasok ka pa, bakit? Sino ba nagbigay ng idea niyan, Torion? Yung idea, yung rason na yan, nagmukha kayong grade 1. Ang mga mauuto nyo, mga kinder. May interview siya, so confirm na hindi sa... Walang bundok. Walang bundok, nasa building po si Kibuloy. Kaya tigil-tigilan nyo na kami sa fake news niya, SMNI, Torion. Tama na. Nahuli na. Religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Wow! Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao. Patay tayo dyan. Si Duterte may nalalaman din. May mga pakaso-kaso rin si Duterte. So ano ibig sabihin yan? Pinipigilan talaga nila. Hala, tumulong si Duterte. Hala, lagot, baka makasuhan.
Hala. Ay, kaya nga, Shimenet. Kaya nga, yan ang sinasabi nila, nagaling sa labas. Pero, napakabobo naman nun, di ba, Shimenet? Napakabobo naman na rason nun. O, bata lang talaga mauuto nila. Lagot kayo ngayon. Ha? Pinagtakpan nyo si Kibuloy, nandun lang sa loob. Patay. Well, for malicious mischief, first count, next. Rodrigo versus Abalos Jr., or Bill, etc. Second count, next. Okay. Hindi pa ito, yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin, what if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on, may proseso tayong ganon, but sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwedeng mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. Dahil hindi biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? Demanda na yan! Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Obstruction of Sir, justice kanina yan! nabanggit na may mga kondisyones si Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam ha. Pabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Dalawa yung condition niya. Number one, ayaw daw niya makita si Nick Torre. Yun lang naman gusto. Yung isang kondisyon, ayaw makita si General Nicolas Torre. Ganon kainis si Pastor Kibuloy, ayaw makita si General Torre. Kasi nga, si General Torre, talagang siya ang rason kung bakit talaga nahuli si Kibuloy. Inis na inis siya. Ayaw makita si General Torre. Sa lahat ng kondisyon, yun ang isa sa kondisyon. Oh my goodness. Kumbaga sa 3 wishes, nagsayang ka ng isa. Ayaw niya that's a saving face kasi. That's what happened. That's really true. O narinig niyo ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick Torre. Ang dali naman ang kondisyon na yon. Ano na yan, Kibuloy? Talagang naging desperado ka na, no? Ayaw mo talaga na si General Nicolas Torre ang sumundo sa'yo. Kaya pala binago nyo ang istorya. Hindi PNP. Hindi PNP ang nakahuli sa'yo. May usapan na gano'n. Ayaw mo kay General Torre, ayaw mo makita. Hanap yan. Isa daw yun sa kondisyon. Sir, na-return na po ba yung warrant sa court? At saka, meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung 5, kung saan? So after this, dadalhin namin sa court kasi tinapos lang namin yung medical. Then ipapakita po namin sa court para yung mga accused po. Thank you very much. We'll now proceed with Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar to be followed by Mr. Alfred Dalizan of People's Journal. Kay General Torre. Sir, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School.
Okay? Sa Bible School. Ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City. Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming, ito, operational matters na to. Ganun na gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin, so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng senators doon, ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukol na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming pulis? O, ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga KOGC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. O, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na. Correct. Kakasakitan pag nagkataon. Kumasa ng mga vloggers, pumasok doon. Pumasok and then makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So nakarinig naman akong tawag, sandali lang, pakihintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikitang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaredy ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil
I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I will send a representative. And that was... So, ito na po Ito ang rason kung bakit hindi si General Torre ang kasama ni Quiboloy. Kasi nga, nag-request si Quiboloy na wag si General Torre ang makita niya. Ayaw niya makita si General Torre. So, tinan nyo, binabaliktad pa nila ang kwento. Binabaliktad pa nila na hindi daw sa PNP sumuko. Ang galing, no? Ay, naku, Diyos ko, ang dami naniwala doon. Sa one high-ranking officer, together with my other command group na nandito, nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place. And ito nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And our apologies, but we will be entertaining last question from Mr. Alfred Dalizon of People's Journal. Hoy, Mel Tamayo, mag-replay ka, bumakrid ka dito mag-rewind ka dito sa live. Pakinggan mo kung ano yung kasunduan ni Pastor Quiboloy. Pakinggan mo yung kasunduan na gusto ni Quiboloy kaya siya sumuko. May dalawa siyang kasunduan. May dalawa. Rewind ka dyan. Mamaya ka na, ha? Sir, question lang po. Pero mga reports na some insiders, particularly female members of the KOJC, acted as tipsters ng PNP para matapos tong operation na to. Can you confirm that info and what motivated them, sir? Ay, yung tipster. Marami naman po kami sa intelligence. We don't want to mention. Tuloy-tuloy po yung intelligence namin. Yung tipster naman talaga, lahat magbibigay. May tama o may mali. Kaya nga naghahanap kami talaga. But of course, someone yung Friday talaga, yung nakuha po ng mga tao natin, talagang tama yung sabi nyo, maybe na-disgruntled na sa belief niya kay Pastor Quiboloy. So he wants to tell na yung kung asan yung lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung lugar. Hindi lang kami kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito ang gusto namin, when you make an assault, 100%, it will cause life or distraction, no? O kung hindi mo makuha yan at malaking problema, talagang blunder sa PNP yan. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's on Friday, may nag-tip. At least na-reinforce po yung belief namin na nandun talaga yung tao. And every day po kasi we sabi ko nga kay General Torre, we map out lahat ng pinupuntahan namin, lahat ng inaano namin. Yung lahat na papasok, lahat ng lalabas, we check all the CCTVs every day. Umaga, hapon, baka matakasan kami. Kasi kami pumapasok may event kasi sila doon. Remember, may pumasok pa doon na merong inquiry. That's really a big problem sa PNP. And I think tama po yung sinasabi ng natin, we really walang makakalabas at walang makakapasok na hindi namin alam. Yun ang natin, ng consideration namin. And sabi ko nga, yung pinasok namin, we are 80% or more na nandun talaga si Pastor Quiboloy. So kung meron yan, we need to disprove it. Kaya hindi po kami lumalabas. Sabi po ni General Torre, sabi niya, hindi kami aalis yan kung hindi namin nakikita. Tunay po yun. Yun po yung talagang nangyari. Thank you very much, sir. And may we request our SILG, sir, for his final message. At this point, Nick, tayo tayo. Can I call on General Ubinki? Makapas, please, join us. Marantan, please. Yan. Go. Palakpakan yan. Okay. Marantan.
Halika, Binky. Halika. At saka yung ating mga ibang kasama sa Davao, please. Halika dito. Acknowledge Halika, everybody. Hansel. Kasi Sa lahat kabila. talaga nagtrabaho. Halika kayo. Halika kayo. Si Tito Patay, halika. Halika dito ka, Nick. Okay. I-acknowledge ang Ladies and dapat gentlemen, sa natin. ating mga kababayan, sa pamumuno po ng ating Chief PNP, no, si General Marbil, sa Ground Commander, si Nick Torre, of course, Davao City, si Hansel, of course, si General Obinki, anderito rin po, si Malimban, no, si Lito Patay, Bartolome, and Subunon. Sino pa? Halika kayo. Palakpakan! Halika. Eric Bermudez, si Balo, halika, join us.